Magandang araw muli at tayo mag-aaral ng salita ng ating Panginoon at dun pa rin tayo sa ating series ng The Renewal God. So, ang topic natin ngayon ay pinamagatang The True Blessings of God. So, basahin natin yung aklat ng Genesis 22 verse 18. So, sabi dito, sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. So, ito po ay ang kwento ni Abraham at nung ialay niya yung kanyang anak na si Isaac, ang kanyang isang anak that time. So, if you know the story of Isaac and his father Jacob, so Abraham, ito yung kwento ng pagiging talagang masunurin, yung obedience ni Abraham sa Diyos. Kasi that time humiling siya na magkaroon ng anak kay Sarah, and si Isaac nga yung naging anak nila. At nawalan siya ng pag-asa kasi mas matanda na si Sarah that time. Pero walang imposible sa ating Panginoon kapag ginusto niya at kapag nakita ng Lord yung puso natin ay ipagkakaloob niya sa atin. So, we need to focus on God's plan. We need to focus sa goal natin na maparangalan yung ating Panginoon. So, para sa ating unang katuruan, sabi dito, God's plan is to bless the nation through the Messiah. So, sino ba yung Messiah na tinutukoy dito? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So, siya yung anak ng ating Diyos at siya yung naging dahilan kung bakit nakakalapit tayo sa ating Panginoon, kung paano na tinubos niya yung kanyang tinubos ng ating Panginoong Jesus ang ating mga kasalanan upang sa ganun tayo ay maligtas at makalapit sa ating Panginoon. At dahil nga sa habag at awa niya, tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng panibagong buhay na maglilingkod at handang magpagamit sa ating Panginoon. Pangalawa, sabi dito, God's main blessing for all nations are repentance and salvation. So, yung main blessing na binigyan ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Hesukristo is yung, sabi nga, repentance, yung pagsisisi natin, at isa pa dito is yung ating salvation. So, dahil sa biyayang yan ng ating Panginoon, kung bakit tayo ngayon ay malaya na nakakapagpuri, malaya na nakakasunod sa ating Diyos, kahit alam naman natin na marami pa rin tayong nagagawang pagkakasala, pero dahil dun sa biyaya ng ating Panginoon, lahat tayo ay biniyayaan ng ating Panginoon. Subalit, marahil nga yung iba sa sobrang tigas ng ulo, hindi na para bang hindi na rumerespeto sa ating Panginoon. So, sabi doon, ang main blessing for all nation are repentance and salvation. So, dapat alalahanin natin yan at alam naman natin na ang Diyos lang yung nakakagawa niyan sa buhay ng bawat isa sa atin. At nararapat lang din na ibalik natin to sa Kanya. Sabi doon, magsisi ka lang, papatawarin ka ng ating Panginoon, sumunod ka lang. At yung salvation ay pagkakalob ng ating Diyos. Ganun lang, kasimple yung gusto ng Diyos. Pero dahil nga sa katigasan ng ulo natin, kaya napapahamak tayo, nawawalang kabuluhan o sa yung buhay na meron tayo ngayon. So, number 3, God extend the children of Abraham to all nations through Christ Jesus. So, yun nga, sa buhay ni Abraham, dahil nga sinunod niya yung gusto ng ating Panginoon. Sabi niya, sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ng lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. So, dahil nga kay Abraham, kung kaya tayo ngayon ay, sabi niya ay, pinagpapala, binibless ng ating Panginoon. So, tayo yung under Abraham, children of Abraham, kabilang tayo doon. At dahil nga kay Jesus Christ, kaya ngayon ay malaya tayo. So, salamat sa ating Panginoong Jesus na nagbigay ng pag-asa, ng panibagong buhay,
para lang tayo ay maligtas at makapagsisi sa ating mga kasalanan. At gayon din ay tubusin ng ating Panginoong Jesus, ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. So para naman po sa ating application, sabi dito, praise God because the blessing of the Messiah have reached us and there is no sign of stopping. Ibig sabihin yung pagpapala ng Panginoon ay talagang non-stop. So sabi doon, let's praise God. Dahil sa ating Messiah o sa ating Panginoong Jesus, yung blessing unlimited na. Yung blessing natin talagang hindi maawat. At kailangan natin to na gamitin sa tama. Kailangan natin to na bigyang halaga sapagkat kung anong meron tayo ngayon, ayan ay dahil sa Diyos. Kanino natin dapat ibalik? Siyempre sa Kanya rin na nagbigay sa atin. Huwag nating panghinawaan, huwag nating hayaang masayang yung pagkakataon na maalala natin yung sarili natin para mapasalamatan at may balik sa Diyos yung kapurihan. So, number 2, sabi dito, be truly blessed by feeling from sins and running towards God. So, sabi doon, maging totoo yung pagiging blessed ng bawat isa sa atin. At lumakad tayo ng naayon sa ating Panginoon. Iwanan natin o iwaksin na natin yung mga kasalanan na ating nagagawa. Isuko natin lahat yan sa ating Panginoon at hayaan natin ang Diyos yung kumilos, ang Diyos yung mag-alis ng mga bagay na pwedeng maging hadlang para hindi tayo makarating sa Kanyang trono. So, ano ba yung tunay na blessing ng ating Panginoon? Sabi doon, the repentance and salvation is the main blessing ng ating Diyos. So, number 3, sabi dito, ask God to bless each of your family members and friends with true repentance and salvation. So, ang Panginoon, once na tumawag tayo dyan, hindi yan bingi para hindi tayo marinig. Hindi yan pipe para hindi tayo pagsalitaan. Hindi tayo pipe para magpasalamat sa ating Panginoon, para humingi sa ating Diyos. Kailangan talagang kapag humihingi tayo, sinasabi natin sa ating Panginoon, binubukan ng ating bibig para ipagkaloob niya. Sabi ko nga, marami kaming bagay na hinihiling, magkaroon ng sabi nga, pamilya. And I know God will give us. I truly believe that this year, our prayer from God to have siblings or to have a child is given by us in Jesus name, and I claim it kasi sabi nga tumawag ka lang sa Panginoon at itama mo yung puso mo upang sa ganon yung hinihiling natin sa ating Panginoon ay patuloy na ipagkaloob ng ating Diyos. And I believe that God will move and will reply dun sa mga prayers namin. I believe in Jesus name. So yon, ask God, ano ba yung gusto mong hilingin sa ating Panginoon? Huwag tayo maging pipe. Lakasan natin yung pagtawag sa ating Panginoon upang sa ganun marinig niya tayo, dinigin niya tayo. At ganun din, itama natin yung sarili natin, yung heart natin, yung pamumuhay natin. And God will do the rest. So again, thank you for watching this video. And let us find the true blessing of our God. Thank you and God bless you. And see you on my next video. Thank you.